napakatinding pagbati kay Arjo at Aiden. Ay, bakit? Manalo din siya? Ay, hindi siya nanalo, pero Oo. absuelto siya sa ibinibintang sa kanya. Meron siyang flood control project or ghost project sa District 1 ng Quezon City. Dahil ayan, isa siya sa mga inilabas na absuelto. Yan ay galing mismo sa ICI. Yeah. Ito yung task force kung saan na inaalam nila kung may totoong sangkot yung isang napagbibintangan. Ayan, sabi nga nung isang comment bakit hindi masyadong nababalita sa mainstream? Oo, kasi nga natabunan niya ni Amanda Aimee, di ba, ni Sara Duterte, kaya natabunan niya. Pero importante pong malaman yan, lalo na yung mga ganyang mga bagay na alam mong nabibigyan ng hustisya yung mga napagbibintangan. Noon pa naman sinasabi yan ni Ibiang ni Silvia Sanchez sa akin. Kaya sabi niya, ayoko muna magsalita, Mare, kasi bububugin na naman kami ng mga netizen, ng mga bashers. Siyempre, yung di ba, habang nagpapaliwanag ka, habang dinidepensa mo yung sarili mo, lalo na lang idinitiin na meron kami kinalaman. Kasi nga, sinasabi ko na di ba, noon pa naman mayayaman. Kaya pa si Arjo sa politics. Tingnan mo yan, pati pagpuproduce ng Nathan Studios, Silvia Sanchez, nabibigyan ng meaning. Oo. Eh, syempre, sinasabi na, kaninong galing pera yan? Noon pa ko nagpuproduce ang Nathan Studios. At ang latest nga nila ay nakasama pa sa Film Fest. Yung latest movie nila, yung I'm Perfect. Kung saan ang mga bida ay yung may Down syndrome. Talagang binigyan ng karakter, binigyan ng buhay ng mga batang ito. Ang mga karakter na iniatak sa kanila bilang sila yung mga anak ni Lorna, ni Tonton, ni Joy Marquez, ni Silvia Sanchez, di ba, na nagpakasal. Parehong may Down syndrome. Talaga? Kaya curious ako sa movie na yan True story ba yan? Panoorin mo para maantig ang kalooban mo. Di ba? Alam mo, namit ko itong mga batang ito. Ayan ayan nakakatuwa yung mga bata talaga. Alam mo, parang feeling ko, parang mas appreciate pa ako ng mga batang ito kaysa sa mga regular na tao. Talaga? Bakit? Paano mo nasabi? Sinabi ko. Ano ba? Hindi.